Walang isang red bag na tayo. Grabe ang init ng August. Kaya yung po mga bulaklak mga katribya nakaporma sa ating kalamansi. Iba yung mga lusot na. Yan na po mga katribya ang dadalhin sa ating good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon ay dito po tayo sa ating kalamansi. Tayo po ay nanghahalaw ng ating bunga, yung pong mga natira po ng ating mga tagapitas na kung saan ay ating pong sinisimot para po palitan mga katribya po ng ating bulaklak. Kasi hindi po gano'ng magbubulaklak ang kalamansi ninyo kapag ka po hindi po makukuha po yun talagang pitasin, yung pong mga malalaking bunga ay dapat yaan ay makuha na para magkagayon meron ulit tayo pong pipitasin sa susunod dahil doon sa mapapalitan po siya ng another na bulaklak. Yan, nakaporma na mga katribya po yung mga bulaklak natin mula nang tayo po ay makapagpataba, although hindi pa po siya nalulusaw dahil nataon nung tayo magsabog ng ating abono, siya naman dumiretso po ang pag-aaraw. Kaya yung ating pataba sa ngayon ay nandito pa rin, di pa po siya natutunaw. Ngayon tama lang po dahil para lang din tayong nagtitigang sa ating kalamansi. At pagka yan naman po mga katribya ay mauulan, ay sigurado asahan natin na marami pong ilalabas po na bulaklak itong ating kalamansi. Manipitas po natin mga katribya po yung natira ng ating mga tagapitas. Yan. Kapuno na tayo ng ating isang taparera o kandongga. Kaya may mga bulaklak na po mga katribya po sa mga dulo ng ating kalamansi. Ito bulaklak na yan na pang November tsaka po pang December yung ating bagong labas na bulaklak. Kaya sunod-sunod meron rin naman tayong pinalalaki. Kaya after po natin na mapitasan ng ating pang July, meron naman tayong pang August. Matatapos naman po yung ating August, meron naman tayong pang September. Ganyan po mga katribya po ang cycle ng ating kalamansi. Continuous na pamumunga, continuous din na pamumulaklak. Kaya interest na tuloy-tuloy po natin siyang inaalagaan, tuloy-tuloy din po ang kanyang pagbibigay ng bunga. Pero pagka hindi po natin siya inalagaan mga ka-farmers, magbubunga siya kukonti lang, sapat-sapat lang sa iyo, baka kulangin pa, lalo na't pagka matsyempo pa na mababa ang presyo ng kalamansi dahil kukonti lang yung pinakakain. Dapat ganda-ganda po mga katribya po ang pakain natin ngayon dahil
libre na tayo ng ating pag-i-insecticide sa ating kalamansi. Di kagaya sa tag-araw na continuous po ang ating pag-i-insecticide, nalalaglag pa, sabihin sisira pa ng mga insekto dahil sa tindi po ng kanilang bagsik. Okay, tapitas tayo mga ka-farmers. Yung ating damo malinis na, sigurado pagka umulan ng malakas magpapanibago uli po yung tubo. Pero okay lang din, meron naman tayong pang herbicide lang ang ating katapat. Malilinis na ang ating kalamansi mga katribya. Ayan, no? Yung mga naiwanan po ng ating tagapitas, hindi naman po talaga mape-perfect na makukuha lahat po ng mga malalaki. Tsak na may maiiwan at maiiwan, lalo na kapag po nagmamadali. Kaya tayo naman kinukuha na po natin siya. O gaya niya, no? Meron na po tayong napipitas. Yung mga nasa ilalim, yan, naiwanan po yan. Medyo mainit-init na rin po mga katribya. Dami pong mga maliliit. Okay. Sakit na po sa balakang. Kailangan na po natin itong isalin. Okay, pitas po tayo ulit. Salin na tayo mga katribya. Dahil pananghalian na tayo. Kailangan na natin mananghalian. Mga po mga katribya po yung ating natira. Kurang isang red bag na tayo. Grabe ang init ng August. Kaya yung po mga bulaklak mga katribya nakaporma sa ating kalamansi. Iba yung mga lusot na. Sali na muna natin. Tayo mananghalian. Init. Yan na po mga katribya ang dadalhin sa ating bahay. Ito na yung damo nila tatay. Lapit-lapit lang mga katribya. Ayan ang ating hakutan.
Hindi natin nadala po yung ating service. Tagalog mga farmers. Pag-aangka ko na yan. Nakatapos po tayo mga katribya po ng ating pitas at mayroon na tayong kuhang isang bag. Yung dalawa naman na yun kaya kalananay. Yun naman po yung natira po ng ating pong mga mamimitas. Ginawa po naman natin yung pong mga saya kasi pag halimbawa yan ay hindi mo makukuha, didilaw lang siya. Ngayon ay nagbabanta po yung ulan. Halos isang linggo mga katribya yung pag-iinit. Kaya naman yun. Baka katikim na tayo uli mga katribya po nung ulan uli. Dahil yung mula ng ating maglagay tayo ng ating abono, hindi na po umulan. Kaya nasa ilalim pa rin po ng ating kalamansi yung pataba. Kung sakali man po na umambon niya yung ulan, ngayon pa lang po kakainin po yung pataba natin ng halos mahigit isang linggo. Ating paglalagay po doon. May mga nakaporma na rin po mga bulaklak doon sa kalamansi natin. Ayan, mayroon naman uling ulan ulit tayong makahagip. Nagkaroon na yun. Hahato na naman ang bulaklak ng kalamansi. Ayan, kakasabay-sabay na naman siguro yung ibang bulaklak niya. Hindi maraming bunga, hindi pagkakabibigay marami. Yung mga napitasan na. Ayun, dumagong lalabas yan. Lahat ng pinanggalingan ng pinitas, yung lalabasan ng bulaklak yun. Lalo na pagka meron pang sabog ng pataba. Yan ang gusto ng kalamansi. Mas nalalagyan mo ng pataba, bulaklak ng bulaklak. Magkukulang sa tubig, pagkatapos baka maulan. Yun namang ilalabas sa bulaklak na yan. Pang November. Ano yan? December na yan. August na yan. O November na. Pagkatitiisin mo, abutin ng December. Malalaki na ano. Yung mga zero na talaga ako ano. Pwede. Medyo may silay-silay na iba no. Pagka paabutin mo na ng mga kapaskuhan ano. Yun. May silay-silay na iba no. Mga abente pala tirahin na. Kasi halos first week pa lang tayo ng Agosto Nakailangan na kalamansi gusto mo tumarget ng panahon meron siyang ani. At saka kaganda naman yan. Kahit sabi mo hindi mo bulaklak ay mamubulaklak pa rin siya. So, lalo nga ganyan, natigan siya ng konti. Isang linggo mahigit Isang linggo nag-araw, tapos bibirahin ng ulang malakas. Ngayon, mapibigla na naman ulit ang kalamansi. Maobligang maglabas ng bulaklak ngayon yun. Pagka hindi kasi naglabas ng bulaklak, supang ang lalabas mo. Puro dahon naman. Magdadahon. Kaya maganda yun, may kargang pataba. Para na gumulang siya. May kargang pataba, pagkain niya. Ayun, maraming lalabas ang bulaklak nun. Lalo kalimbawat ng napitasan no? Kaya kaya bulaklak lalabas nun pag may pataba, malulusog. Tsaka yung ilalabas sa bulaklak na yan, maalagaan pa ng ulan niya. Hindi pa masyadong tako hayop yan. Dahil insekto. Kasi August pa pagkakawa dyan pag pero pagka bulaklak mo, magkapapabulaklak halimbawa ng bandang Enero, Pebrero. Doon bugbugan na ang labanan sa spray no. October pa lang matindi na ako dyan, mga insekto Bugbugan na ang laban no. Ng spray. Madugo na no, na may kalamansi. Pag hindi mo yun spray walang matitira sa bunga. Matitira. Mga insekto.
Kaya kung gagastos sa may kalamansi mo, kailangan magtuloy-tuloy ka na, huwag kang manghinayang. Kaya kung di mo naman kayang tos-tosan, huwag ka na gumastos. Dahil masisira lang din ang Masasayang bunga. lang din ang gastos mo sa una eh. Hindi mo kayang tagpusin. O dahil useless lang din yung Useless, pataba makabubulaklak mo. mo, magbubunga. Eh Kung di hindi mo mo in-spray, malalaglag din. lalaglag lang din yun, sisira naman yun nila. Wala na, walang matitira. Oo, kaya yung gagastos mo sa una, pagpabulaklak, may matitira din ako, konti lang. Kaya hindi makakasapat doon sa ginastos mo. Ayan. Kaya huwag ka na gumasta. Ngayon, ang pinagbigyan ngayon yan, yung mga nag-spray ng damo. Ayun. Eh, halos isang linggo rin na nagkaroon ng forma yung mga kuha niya. Yung spray ko mo eh, ibabasin mo sa palay, tukol na eh. Kumbaga sa kuha nagkapasin na. Tukol na, Tukol lapas na. ang kapasay. Dahil dilaw na yung kuha niya, itsura. Ay, ilang araw pa lang halos na naging kuha niya. Eh, kaya naman niya, may kasamang kulog eh, no? Ay, panggising sa mga kwan yan. Sa mga halaman. Mga halaman, yung kulog na yan. Yan. Kaya malaking bagay yung kulog niya sa mga halaman. Ayun mga katrip, natapos na rin po yung ating pong pitas. Ngayon ay 8 ang ating kuhanan ng presyo ng kalamansi. Kasi madalit salita, mataas pa rin. Yung kalamansi maganda pa rin po yun dahil Agosto na yun pero 800 pa ang kalamansi. Hindi siya ganun bumagsak talaga. Ang malalaman natin sa mga darating, ano? Oo, yung kasi kalamansi nakadepende kasi sa bulto ng dumarating na bunga. Oo, Pag maraming bulto, babagsak, yun, medyo mababa. Oo. Pero pagka nagkalihis-lihis, Mhm. yan, nananatili yung presyo mataas. Kaya yun naman ang kaganda. Importante lang doon, meron kang bungang nakauma. Nakaumang, basta may nakaumang kang bunga eh. Hindi ka mawawala. Kahit anong presyo dumaan, meron ka. Meron kang pagkukunan. Pero sa Google Pay mo, Wala na masusunod. pagka halimbawa ginulpi mo, tinamaan mo yung bagsak na presyo. Ala, pag dumating yung mataas ang presyo, wala ka ng bungay sa'yo. Wala na, ubos na no. Di ba, sana kung makakatsempo ko sana sa presyo pagka bibitasin na, okay lang yun, makakagulpi ka. Kaya lang, nagsasuffer din yung kalamansi. Kaya nga. Saka hindi, matagal na uli ang ulit noon, 4 na buwan. 4 na buwan ulit, papagaling ka pa na sa buwan halos. Bago siya Bago magbulaklak. sa magbulaklak, dahil pagagaling yung pipitasan. Dahil mga natukol na nga eh. Oo. Mga ganun ang kuhan. Ngayon, pala sa mubo, bulaklak. Mm. Masasalubungan mo ngayon na abono yan para mamulaklak ng marami. Tsaka hindi mo pa asahan na kaagad-agad maglalabas ng bulaklak eh. Oo. Nasa dalawa yun, kung nasa magdahon or magbulaklak. Dahil nag-recover pa siya eh. Ganun ang kalamansi. Kaya kasi kalamansi sabay-sabay, tagugod pa, lalo ka tutukol yung bunga. Naghihintay yung puno. Sasaktan. Oo. Saka kuhan, yung lumiliit na bunga pagka sumobra rin ng dami. Di bali sana kung kargado ng pataba, Ayun, maraming bunga. makakatulong yun. Oo, hindi na po perso masyado yung puno. Hindi, kompleto ng pagkain. Oo. Pero pagka hayaan mo lang yung kusang paglaki niya, ako talaga. Kikilapan na lang Kung yan. tawagin dito yun, bunga ng kotso. Tatanggihan ng bayan rin. Makikilap ang dahong ang balat na maliliit. Hindi naman lalaki na yun eh. Naihinig lang ng ganun yun, pagkakulang sa abono yung kalamansi. Ayan, mambun na. Mambo na. Sige mga katribya, kita ka talaga po tayo pa bukas. God bless. Ngayon po ay patapos na rin po yung ating tanim ng kalamansi doon sa ating bagong farm. Saktong-sakto, pagka doon ay umulan, ay alagang tanim yun sa kalamansi natin. God bless sa inyo lahat.